Yan. So, alright. Bali, magandang umaga po for today's video. Ako nga po pala uli si Erwin Severa ng Art of Field Realty to. Meron na naman tayo dito nga property na pinabibinta po sa atin ni seller. May sukat po na nasa 4 hectares. So, ito po yung Barangay Road. Then, bago po natin pasukin ng Barangay Road dito, so i-details ko na po muna, no. So, iniwan po namin dito yung service kong motor. Then may lakad po tayo dito na nasa 5 minutes lang po papasok dito sa property. So ang layo po nito sa town proper po ng bayan ng Lopez sa Jollibee. So nasa 15 kilometers po tayo. Pero wala naman po magiging problema dito. Gawa ng ito naman po karsada na ito na Barangay Road. So pasok po dito ang 4 wheels. Doon sa bungad naman po ay nandun po ang TR4 na highway na provincial. Then papasok po tayo dito Barangay Road. Cemented road na po dyan. Tapos may up-road. Yan lang po ang status ng lupa dito papasok sa ating property na pinabibinta po. So tara, samahan nyo po ako sa pagpasok doon. So yung pong mga hindi pa po dyan naka-like at subscribe sa ating YouTube channel, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na murang property. So samahan nyo po ako dito sa loob ng property. Bali, nang makita po natin yung pinakang reality po. So tara po sa loob. So lalakad po ako dito nung nasa 5 minutes. So wala naman po tayong magiging problema dito. Dahil pwede daw po tayo ditong request ng right of way. Then papasok po dun sa property. So napapansin ko naman po yung pong dadaanan natin dito na lupa. So flat naman po siya, no. Hindi po siya mahirap na sudsurin. So pasok na pasok din po ang ating 4 wheels. Kung mapapansin po nyo, malinis na po yung property. So flat po na area to. Wala po tayong magiging problema kung ito po ay ating patatambakan at re-request tayo dito ng 3 meters o 2.5 meters lang po na right of way natin papasok dito sa ating property na pinabibinta po na 3 hektarya. Tara po sa loob, samahan nyo po ako at iikutin po natin ang 4 na hektarya na pinagtiwala po sa atin ng ating mga seller na mababait. Sila na po yung pinakang nakontak po sa atin para puntahan po yung kanilang property. So doon pa lang po nagpapasalamat na ako sa mga nagtitiwala po sa atin na mga seller, dahil sila na po mismo yung kumukontak sa atin. Hindi na po tayo nahihirapan pa maghanap ng property. So sila na po mismo. Kausap po namin dito. So magkakapatid po sila, siyam na magkakapatid po sila na magkakausap dito sa lupang ito na pinabibinta po sa atin. Yan, so bali mga ka-farm, nandito na po tayo sa loob ng property. Kung inyo mapapansin po, napakarami po ditong fruit bearing mga saging. Then napapansin po natin meron langka. Then napakarami po ditong laman na mga bagong tanim po na nyug na ganito. So nakausap ko po si yung anak po ni seller, yung pong nakatira dito sa bahay na to. Diyan po siya. So ang tanim po niyang nyug na bago pala namumunga, at yung mga bagong tanim po na ganito, yung maliliit pa, at yung namumunga po sa taas, ay ito daw pong mga bagong tanim na ito sa 4 na hektarya po ay nasa 700 na po itong tinanim niya na nyug. Kung inyo mapapansin naman po talaga, ayan po, punong-puno po siya ng tanim na nyug. So hanggang doon po, hanggang niya marami pong mga hardwood na kahoy na yan. So hindi po niya pinapatayan mga batino, anahaw. Dala pa po yun, may mga nyug na sa boundaryhan na yan. Then marami po dito na mga mahogani na tanim na ganito na po. Yan, mapapansin naman po nyo dito yung mga nyug. Kitang-kita na po siya po ay lilinisin na lang. So ang reality po ng lupa niya, so anhayan lang po siya. Pero napakaganda po nito na view. So napakalapit po nito sa Barangay Road. So lalakad lang po tayo dito na nasa 5 minutes lang po mula sa Barangay Road. Pero wala naman po magiging problema dito yung pinakang ating right of way. So bali po, papakita ko po sa inyo yung pinakang boundaryhan po dyan. Makikita po natin ito, star apple. Ayan po, daming hinog na star apple ngayon, panahon po ng tag star apple nandito. Dito po talaga ay napakarami po na nilalaman na mga nyug na bagong tanim. So lilinisin na lang po ito. Tatabas-tabasan na lang po natin yung mga puno-puno po ng nyug na yan. So makikita naman po natin yung linya po ng nyug talaga. Ito na po yung pinaka-reality niya. So napakaganda naman po ng reality ng lupa. So ito po ay pinabibinta po sa atin ni seller ng 2.7. So sa presyo po ni seller na 2.7, ito pa daw po ay negotiable. Basta kakausapin nyo siya at sure buyer po ang ating napakarami po palang tanim na mga mahogani. Ayan po, mahogani.
Mga linyado po siya, mahogani. So hindi lang po siya gasinong makita. Gawa ng makapal-kapal po yung damo na ngayon. Pero dito po sa area na nilalakaran ko to, mapapansin naman po nyo, mayroon tayong mga kapitbahay dyan. Then may source po tayo ng electricity, nandyan lang po sa kalapit na yan. Napapansin ko po dito, talagang napakarami po niyan na nilalaman dito na hardwood pa na mga mahogani. Yan po, mapapansin po nyo, mga hardwood po yan na mahogani. Tapos napakarami po dito na hardwood na batino sa area. Hindi niya po niaalis yan, mga kahoy-kahoy na yan. So lilinisin lang po tayo po, ay meron ditong grass cutter. So napakaganda po ng lupang to. Kitang-kita po natin dito yung mga bagong tanim na niyog na nilalaman ng property na pinabibinta po. Then napakaganda po ng lugar na to, gawa ng napakaaliwalas po. Pwede po ito sa mga retirement. Gawa ng meron na po dito na produkto ng niyog na ma-harvest tayo sa area po ng property na to. Meron na po dyan na malakas mamunga na niyog. Then napakarami po na fruit bearing saging. So sa mga buyer po dyan na gusto pong ganitong property, pwede na po ninyo itong inquire. Yan, so dito po ay napakarami daw po nitong fruit bearing saging. So nasa 150 daw po dito na saging. Yung kaya pong niyog dito namumunga, may ilan pong daan? Yung namumungang niyog? May 300. Yan. So bali, yun naman pong namumunga na niyog dito, nakalakasan na po mamunga. Sabi po nung anak ni seller, so nasa 300 daw po kapuno yun. Then yung mga bagong tanim po na niyog, mapapansin po ninyo, inikot ko na po mula doon sa kabila doon, sulok doon, ay talaga napakarami na po. So lilinisin. So dito sa paikot po ng bahay na to, nung anak po ni seller, so napakaganda po ng kanyang bahay dito. Yan. Napaka dami po niyang nakapaikot sa property niya na mga fruit berry. Yan, makikita po natin yung mga nyog na maliliit pa po na 700 kapuno daw po yan na bagong tanim na niya na ano na yan na niyog. So ikutin po natin, napakarami po pala dito talaga na hardwood sa property na to. Yan, inyo mapapansin po. Ikutin ko po itong 4 na hektarya na to. So ito nga po pala ay bali 2 titles po ano. Yung pong isang title ay nakapangalan po sa kanyang magulang, then yung isa po naman title ay sa kanya mismo nakapangalan. Kaya yung pong 4 na hektarya ay ito po ay dalawang titulo siya. Pero wala naman po magiging problema doon sa title ng magulang niya, gawa ng siyam po sila magkakapatid, lahat pa po sila buhay at mga bata pa po sila. Yan. Iniikot ko na po sa inyo yung pinakang property po na 4 na hektarya. Ito po yung nasasakupan pa ng 4 na hektarya na punong-puno po ng mga bagong tanim na nyog at fruit bearing mga saging. Then napakarami po dyan mga tanim na mahogani at napakarami po dyan langka sa area na yan na fruit berry. So pupuntahan ko naman po yung may area po ng nyugan. Hanggang dito po mapapansin po natin na napakarami po nito na nilalaman po na mahogani. Yan o. Talaga po yung mga hardwood na mga mahoganing bata pa. So napakarami, daan puno po siya. So sabi po ni nasa 500 daw po yan tinanim niya na mahogani na yan, na mga batang mahogani na hardwood. So yan po ay ating nalang lilinisin. Mapapansin naman po natin talaga na mga linyado ang kanyang mga mahogani. Yan po, tinuturo kong yan. Ito, yun po, walang dahon na naglugon hanggang doon sa may area na yun, diretso po yan, puno po ng mahogani. So nasa 500 kapuno daw po yan, batang mahoganing bagong tanim na yan. So ito na po yung nadadalhan po niya na property pa. So napakaganda naman po ng reality niya. So hindi po siya slope na malalim, so unhigh o unhayan lang po, hindi po siya yung talagang mataas na pagka rolling. So mapapansin naman po sa screen ng ating video. Yan. Yung pong gusto mag-inquire nito, makikita po niyo yung aming WhatsApp and Viper po sa taas ng ating screen. So pwede na po kayo dyan kumontak. Yan. Bali ito na po yung kanyang mga nyug na nasa 300 kapuno pa namumunga. So mapapansin natin dito mayroong kawayan, kunting linis lang po. Ito pong part na ito medyo masukal siya na area, pero kagandahan pa rin naman po, maganda yung reality niya. So flat. Dito naman po sa may area ng mga bagong tanim na to, so ito po yung tinaniman niya ng mga bata pa niyan nyug. So linis po yan, baka nasa sakupan po siya ng 1 hektarya, mula po doon sa may taas doon hanggang sa may bahay pababa papunta naman doon ay talaga pong linis siya. Tapos hindi po niya inaalis yung mga good lumber na hardwood. Yan, dito naman po yung isa pang nadadalhan pa niya. Bali 4 na hektarya po itong iikutin natin na to. So
So papakita ko po sa inyo yung pong napakaganda naman pala dito sa property na to. Yan, mapapansin po natin na napakarami pa naman po niya na nilalaman ng niyog. So medyo masukal po gawa ng nagsusulo lang po dito yung tao dyan. Siya lang po yung nakatira dito. Inuutay-utay lang daw po niya ang pagtatrabaho. Gawa ng medyo may edad na rin po siya. Yan. Ito po yung nasasakupan pa ng ating property. So napakaganda po nito. Bali kalapit lang po natin dito yung school daw dito ng elementaryong bagong gagawin po sa taas na ito. Bali papasilip po na rin po sa inyo yung pong elementary. Yan, napakadami pa naman po pala nitong anyog talaga. So 300 kapuno pa raw po itong namumungan to. So meron pa rin po tayong income every 2 months. So nagkakameron pa daw po siya dito ng nasa 5,000 kabuo. So kumikita po siya sa every 2 months. So mayroon naman po tayo dito kalapit na. Yan po. Kabilang half farm. Kabilang property na po yan. So may boundary naman po siya dyan. May bako siyang kakawati. Saka malinis din po yung area dyan ng karating nating farm. Nandito po tayo sa area na to. Napakarami po na produkto pa na niyog na ito. Ito po yung sinasakupan ng ating 4 na hektarya. Yan. Bali iniikot ko na po para mapakita ko po sa inyo yung pinakang status po ng kanyang lupa. At mapakita ko po sa inyo na napakarami po dito na produkto pa ng niyog. So investment, retirement. So panalo po tayo dito. At ang kagandahan po dito ay malapit po tayo sa barangay road. Yan. So napakaganda po at napaka-flat po ng area ng ating property na pinabibinta po sa atin na ito. Napakarami po talaga na produkto pa ng niyog dito. So meron po tayo ditong source of water. Katabi po natin dito ay mismong sapa po sa lugar na to. Yan. Napakaganda po nito property na pinabibinta sa atin na to. Mapapansin naman po nyo, madami po mga fruit berry, langka yan, sa area na to. Mangga. Ito na po yung mga nyog. Napakarami pa po nitong nilalamang nyog. Then meron pa tayong overlooking. Yan, matatanaw natin dyan sa kabilang part na yan. Overlooking po napakarami po talaga nitong produkto pa. At meron po tayong source of water at source ng signal ng cellphone. Yan. Ulit ko sa mga buyer po dyan na gusto po ng ganitong property. Talagang ito po lilinisin na lang natin at panalong-panalo po tayo dito sa pwesto ng lupa na to. Yan, sa mga buyer po namin dyan na investment at retirement. So ano pang hinihintay nyo? Bill nyo na po ang property habang ito ay murang-mura pa po sa atin pinabibinta ni seller. Yan, so bali 68 pesos lang po ito per square meter na pinabibinta po sa atin ni seller. So napakamura po ng property na to. Kaya sa mga buyer po dyan na ganito po ang hanap, ito po ay pwede nating investment dahil meron po tayong income na every 2 months po na makukuha dito. So ito naman pong part na to, napakarami pa rin naman po niya na nilalaman ng nyog. Lilinisin na lang po natin. Din ito po mga kahoy na ganito, mahina lang naman po klaseng kahoy yan. So pwede po natin siyang ipauling. So meron naman po dito makukuha na tao na pwedeng mag-uling po yung para makita natin ang kalinisan nitong ating property na 4 na hektarya na pinagtiwala po sa atin para idyuhan at hanapan po ng ating buyer. So yung po mga buyer dyan na lagi po nag-aabang ng ating napakamurang video property, at ito po binibidyuhan natin na to ay maipakita namin sa inyo yung pinakang reality po niya, So flat naman po yung pinakang area niya. Talagang medyo may sukal lang po itong ibang part po ng 4 na hektarya. Gawa ng nagsusulo nga lang po dito yung kapatid nilang isa. Dahil karamihan po nilang kapatid nasa bayan po nakatira. Doon na po sila, bihira po silang sumaka dito sa Linang. Pero ngayon po pagsaka namin dito, so kasama ko po dito yung 3 magkakapatid. Bali 4 po sila dito na kasama ko. At yung iba naman po ay may mga trabaho sa bayan, kaya bihira na rin po silang pumunta dito sa property nila para tulungan yung panganay na kapatid nila para maglinis. Yan.
Pero makikita naman po natin do sa ibang part naman po talaga ng area nitong property. So naabyad po nung kapatid niya. So linis na linis naman po yung property na yun. Yan, pinakikita ko na po sa inyo yung pinaka-reality niya. So hindi po siya slope ha. Anhayan lang po siya, pababa na yan. Kung mapapansin po natin yung area po ng lupa niya, itong nilalakaran natin. So hindi naman po siya rolling. So anhay lang po siya, napakababa lang naman po nung pagka-elevated niya. Dito po makikita natin talagang napaka dami po ng mga kahoy-kahoy na yan. So wala naman po magiging problema yan dahil meron naman po dito maglilinis. Gawa ng yung pong anak nung seller dito. So kukuha lang po ng isang tao na makakatulong daw siya para malinis itong kanyang property na to. Yan. Iniikot ko na po sa inyong screen ang ating reality ng pagkalupa niya. Yung pinakang status po kung ano po ang itsura ng pagkalupa niya. Para yung po mga buyer dyan na gusto po na i-avail ito. So alam na po ninyo kung ano po ang pwesto ng inyong bibilhing lupa. Napakaganda po nito, inuulit ko. Maganda po na investment ang lupa na ito. Yan, so dito po sa may area na to, so nadadalhan pa po natin yan. Napakarami po talaga na hardwood. Then ang mga puno ng nyug na, so napakarami pa rin naman po. Makikita naman po natin sa screen ng ating video yung pong pinakang produkto niya. So kahit po dito sa may nyugan na part na to, makakakita po tayo dito ng mga bagong tanim po ng nyug, ng mga panulib na po. Ayan mga nasa pailalim na po siya ng ating mga nyug. So mga fruit bearing saging, so meron pa rin po talagang lilinisin, parang nalang po natin yan. Yan, ito po yung pinakang area niya. So napakalakas pa naman pumamunga ng mga nyug. Pansin po natin, flat na area naman po ito. So pantay naman po itong area ng property natin dito, nakasama pa sa 4 na hektarya. So bali iniikot ko na po yung 4 na hektarya para ma-details po natin sa inyo ng maganda. Yan, mapakita ko na po yung pinaka-reality po ng lupa na pinabibinta po sa atin na ito na 4 na hektarya. So yan, papansin po natin medyo nag-upland po ng konti, pero napakarami pa naman po na produkto na niyog. So hindi lang po natin kasi nung makita, gawa ng nagbablurred po sa ating camera. Pero napakaganda po ng view ng lugar ng property na to. Marami rin po tayo ditong kapitbahay. At kagandahan po nito, malapit po tayo sa Barangay Road. So meron po tayong makukuha dito na right of way. Kaya hindi po tayo problema. Sa source of water naman po, wala rin problema. Gawa ng may mga sapa po tayo sa boundaryhan na yan. Yan. Sa mga baguhan pa lang po dyan na nanonood ng ating laging ina-upload na video, pakipindot na po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na murang property. Sa mga buyer po namin dyan na nakakakilala na sa amin, so maraming salamat po sa inyong laging pagsuporta sa aking video na ina-upload. So mga guys, mga ka-farm, bali ang video ko po ito ay hanggang dito na lang po. Inikot ko na po ang 4 na hektarya para mapakita po sa inyo ang reality. So maraming salamat po sa laging nakasubaybay sa ating YouTube channel. Thank you for watching. God bless all.